Simple at masaya, ngunit pinagmalabisan, inapi at pinagsamantalahan. Siya si Graciel, masaya at may simpleng buhay kasama ang kanyang mahal na ama't ina. Pero dahil sa hindi inaasahang pangyayari, hindi niya lubos sa akalain na ito ang magiging dahilan upang magbago ang takbo ng buhay niya. Nay, kakain na po. Nay? Nay? Ano nangyayari sa inyo? Ano nangyayari? Nasaan na ba si tatay? Tay! Tay! Si tatay! Tay! Bakit? Anong nangyari? Nahihirapan na siyang huminga. Tay! Bebang! Bebang! Nay! Gumising ka, Nay! Uy, Bebang! Natali ka lang sa hospital, Nay! Tawag ka, Nay! Dali. Lumipas ang ilang taon at muli nagbukas ang puso ng kanyang tatay para sa isang babae na katulad ng kanyang amay biyuda sa asawa at may sariling anak din. Ito ay sina Micaela at Kayla. Sila ang dalawang dalaga na maghahatid pahamak sa buhay niya. Sila na? Oh, ako pala. Tay, nandito na po pala muna. Sino po yung mga kasama niyo? Sila? Pakilala ka sa nila. Sige po, pasok po kayo. Ay, mabuhay. Ano kaya? Walang pagkain. Makaalis na nga lang. Di marunong maglinis. Di mo lang sinabing dito tayo titira. Hindi ko rin alam na dito tayo titira. Pagpasensyaan nyo yung tintahanan namin. Hindi, okay. Ito lang ako, kausapin ko ano. Sige lang. Sila na? Pwede ba naman sa? Ano po yun? Pwede mo ba kayo bilhin ng pagkain sa labas at pwede nila ng pagkain? Sige po. Sige. Patay ka muna ako. Tay, kakain na po! Oh, sige na, susunod na kami dyan. Tara na. Inakain na po. Bayan, ba't ganito ang ulam? Pasensya na po yung lapo na bilib sa labas. Pagpasensyaan nyo lang muna ako ulo. Hindi, okay lang. Kaya po, kain na po tayo. Hindi na ulam, wala na akong magkala. Kailan kain na. Sige, kain na lang. Anak, sasabihin ako siya. Papaano na sana ako na aalis kami. Sige po, ingat po ako. Anak, aalis muna kami. Sige, ma. Tara na. Sagot! May tagal naman nila. Asan daw po kasi sila? Mas ka nga dyan. Pwede naman tayo yung tatlo kasi naman. Ayaw ko namin katabi eh. Sige, alis na nga lang ako. Sa isang simpleng kasiyahan, hindi niya lubos na aakalain ito na ang magiging simula ng kanyang trahedya mula sa kamay ng dalawang magkapatid na sila Micaela at Kayla. Ano tol? Idibahin nila ano eh. Oh, dyan na pala kayo. Yes! Okay na! Yes! Let's go! Start na tayo na! Dito pala ako, hindi mo man lang sinabi. Pakailan mo ba? Tagay. Babaw ba akin yan? Basa mo.
Ano lang, simulan na yan! Ano nga natin sisimulan yung wala pang pulutan? Sige tayo, papautos ako sa interview dito. Christian! Christian! Ano ba naman yan? Anong may bisita kami? Pahiga-higa ka lang dyan. Pumalik ka nga doon ng pulutan. Doon, bilisan mo! Ako makakawa ko ito. Pabilis. Ano ba yan? Ba't kaya ganun ang galing? Ano ba yan? Tagal mo naman. Baka mo pumili. Ba't paharap? Okay na. Gusto yung pulutan natin ha. Ibigay ayos yung kapatid nyo ah. Bakit? Gusto mo? Oo, bakit? Ibibigay mo ba? O naman, bakit hindi? Kami bahala. At tuluyin na ngang nasimulan ang masamang plano ng magkapatid sa dalagang si Christian. Papainin mo sa kanya na. Okay, sige. Tawagin nyo na. Rachel! Rachel! Ano naman itong babaeng to? Hoy, ano ba yan? Lagi na nakailata eh. Lumabas ka nga. May utos ako sa'yo. Ang nanihihila mo. Bilisan mo. Alam niyo na. Oo, yes. Tagay. Woo! Nice one! Yan. Nahihila ka na. Hey, Christian, okay ka lang? Ano nangyari? Ano nangyari? Ba't nakagod ako? Ang ginawa nila sa akin. Naging alipin, pinagsamantalahan. Yan ang nangyari sa kanya na minsan umalis ang kanilang magulang. Kinabukasan ay agad rin kumalat ang kanyang malalaswang litrato sa social media. Kaya't yun din ang naging dahilan upang siya maging usap-usapan sa kanilang barangay. Ano to? Ano ginawa nila sa akin? Bakit nila pinost? Ano tong ginawa nila? Ano ginawa nila? Sino may gawa nito? Sino may gawa nito? Ano nangyayari? Bakit? Ano naman kita yan? Michelle! Ano nangyayari? Ano yan? Pang-arte? Michelle, ano ba? Tigil mo na yan. Ganun na pa pala. Ano naman to? Sino ba naman hindi maligat ka sa ganyan? Ikaw ba naman pagka sa social media? Masyado ka sila sa bibida. Uy, friend. Di ba siya yun? Oo, yun yung mga tawin. Parang siya ano. At nang tuluyan na itong kumalat sa social media, ay nakita ito ng kanyang stepmother at siyang ipinakita sa kanyang ama. Ngunit imbis na paniwalaan siya, hindi naging maganda ang nangyari. Tingnan mo itong lugar na to. Ganda ano? Saan kaya yan? Teka, anak mo to, di ba? Oo sa station yun ah. Anong meron? Patingin nga. Shit, si Christian nga yan! Ano ba naman yung anak nakakahiya? Matagal ko na nakita yan eh. Hindi ko na sinasabi sa inyo kasi gusto ko kayo makakita. Bakit yan pangalan? Michelle! Tay, bakit po? Ba't na naman ginawa mo? Ano ba sinasabi mo, Tay? Nakakaya ka. Kayo! Kayo may kasalanan! Bakit mo naman sinisisi ang mga anak ko? Totoo naman eh! Pipilit nila ako uminom! Bobo ka ba? Bakit ka naman namin pipilitin uminom? Eh, Tama ayaw na nung nga. namin kasama eh! Huwag ka na maghanap pa
Umayos ka na sa pamamahay na ito. Wala akong anak na ganyan. Umayos ka na lang. Wala akong anak na ganyan. Tay, wala akong anak. Umayos ka na. Tay, wala akong anak, Tay. Wala kang kwenta. Umayos ka na. Tay, hindi ko alam yan, Tay. Tay, ayoko sa... Umayos ka. Ayoko. Dahil sa pangyayari, nagkahiwalay ng landas ang mag-ama. Piniling hindi siya paniwalaan kaya't pinalayas. Siya ay napadpad na lang sa isang lugar na wala siyang katiyakan kung ano ang kanyang magiging kapalaran. Meron akong makita dito. Magandang araw siya. Hindi po ba munta? Ano itatanong? Hindi po kaya meron makupahan dito. Meron dito sa amin, isang kwarto, may banyo at pwede mong gamitin. Ngayon po kaya ako dito. Ano, magkano po yung bayad? 500 pesos. Tapos, kada buwan, 1,000. Pwede po ba kayo makita? Ha? Pasensya ka na, medyo maskip dito dahil walang kasi kami ng asawa ko. Okay lang po. Ito yung salas. Tapos na yun yung kusina. Diba may gamit? Sige po, salamat po. Ito ang kusina na pwede mo paglutuan. Tapos na ito yung banyo. At nandito naman yung kwarto mo. Pasensya ka na maliit lang dito. Okay lang po, malaki na nga po ito para sa akin. O siya, sige. Maiwan ka na namin dito. Ayusin mo na lang yung lahat na. Sige po, salamat po. Neng, pwede ka ba makausap? Pwede po. Anong pangalan mo? Bashan po. Saan ka nakatira? Pwede na ito. Nasaan ang mga magulang mo, nanay, tatay? Nanay ko po, wala na. Yung tatay ko po may bago na po na sa akin. Paano ka napadpad dito sa lugar namin? Pinalayas po kasi ako ng tatay ko eh. Mas pinaniniwalaan niya po yung bago niyang asawa kaysa sa akin. Grabe naman tatay mo. Kayo po, nasa po ang anak niyo? Wala kaming anak, dalawa lang naman kami dito sa bahay eh. Ganun po ba? Oo. Kung tayo, wala naman kaming anak. Mukha ka namang mabait, masunurin. Gusto mo kukutin ka na lang namin? Talaga po ba? Oo. Maraming salamat po. Pag-aaralin ka namin, papakainin, basta ayusin mo lang yung pag-aaral mo. Sige po, gagawin ko po ang lahat. Para makapagtapos ng pag-aaral para po sa nanay ko. Sige. Maraming salamat po, laki pong tulong ito para sa akin. Basta gagawin mo lahat. Pagbutihin yung pag-aaral mo, pag-aaralin ka namin. Gagawin ko po ang lahat para makapagtapos para po sa nanay ko. Sige. Salamat po. Totoo pala na kapag may mabuti kang kalooban, ay hindi ka pababayaan. Ang isang bahay na dapat lang niyang tutuluyan ay siyang magiging kanyang pangalawang tahanan, na kung saan may 2 tao na siyang muli sa kanya'y magmamahal at gagabay. Mukhang seryoso mo pala. Ganun po talaga, nangako po kasi ako sa inyo na magtatapos ako ng pag-aaral. Sige, pagbutihin mo lang. Salamat po. Siya ay nabigyan ng pagkakataon na makapag-aral at magkaroon ng pangalawang magulang na muli magbibigay sa kanya ng pagmamahal. Ito ay si Changja at ang kanyang asawa na si Chong Axel. Kung kaya't si Graciela nag-aral na mabuti at nakapagtapos at ngayon unti-unting inaabot ang kanyang pangarap sa namaalam niyang ina. Ang galing naman ng anak ko. Siyempre po, para sa inyo din po ito kasi kayo po na magandang loob, patirahin ako dito at pag-aralin ako. Hayaan nyo po, kapag po ako nakapagtrabaho, babawi po ako sa lahat ng sikap at
sakripisyo niyo sa akin. Siguro proud na proud sa'yo nanay mo at proud na proud din kami sa'yo ng tatay mo. Maraming salamat po. Lumipas pa ang ilang taon at si Graciel ay nasa maayos na estado na ng kanyang buhay. Ngunit kasabay naman ng kanyang pag-unlad, ay ang kanyang dalawang kapatid na sila Micaela at Kayla ay tuluyan ng hindi nakapag-aral. Isang tawag naman ang hindi niya inaasahang magiging daan upang magkalapit muli ang landas nilang dalawa ng kanyang ama. Mahal na ba na nasakit mo pero wala tayong pang-hospital? Tawagan na kayo natin si Graciel. Sa tingin mo ba pag tinawagan natin siya, tutulungan niya tayo? Isa dinami-dami ng kasalanan ginawa natin sa kanya. Patay niya rin naman yan eh. Teka, tatawagin ko. Hello, Graciel? Hello? May sakit kasi yung papa mo eh. Pero wala kami pang pa-hospital. Pwede ka mo pumunta dito? Ha? Anong sakit? Sige, papunta na ako. Sige, salamat. Oh, Graciel, ikaw pala yun. Nasaan si tatay? Nandun siya sa loob. Tay, kamusta ka? Sobrang bala na ng sakit niya. Ano kailangan natin gawin? Dapat madala na siya sa ospital para mapagamot siya. Pero wala kami sapat na pera para dalhin siya doon. Para sa mga tao nangaapi ay ang kahalagahan ng paggalang at pagpapakita ng kabutihan sa kapwa. Ang panguusig at pananakit ay maaaring magdulot ng masamang epekto hindi lamang sa biktima kundi pati na rin sa sarili na nangaapi. Mahalaga rin maunawaan ang kapangyarihan ng pagpapago at pagpapakumbaba upang mabawasan ang pag-iral ng kapahamakan at magsilbing huwaran sa iba. Ang respeto at pakikipagtulungan sa iba't ibang tao ay nagbubunga ng mas makatarungan at mas mapayapang lipunan. Anak, pasensya na. Kung mas pinili kong palayasin kita kaysa paniwalaan ka. Okay lang yun tayo. Ang mahalaga may papagamot ka na namin. Pasensya ka na sa mga nagamit ng taon na. Pasensya ka na ha. Simula ngayon, ituturing ka na namin kapatid. Masaya ako nagkakaayos kayo.